Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, may gusto akong itanong sa inyo, isang tanong na mula sa puso. Ilang beses po kayo nagpunta sa banyo kagabi? Isa? Dalawa? Siguro mayroon din sa inyo na tatlo o higit pa. Bandang 2:00 ng madaling araw, biglang bumigat ang ibabang bahagi ng tiyan at bigla na lang nagising ang mata. Banyo na naman, sabi ko sa sarili at bumangon pero pakiramdam ko ay pilay ang buong katawan. Maingat akong naglakad sa madilim na pasilyo, nagbanyo, at humiga ulit sa kama, pero hindi na ako makatulog. Matagal akong nagpagulong-gulong bago nakatulog, pero bandang 4:00 ng madaling araw, gusto ko na namang magbanyo. Hindi lang kayo ang nakakaranas nito. Hindi talaga. Ang lola sa kabilang bahay, ang mga kaibigan na nakakasalamuha ko tuwing umaga sa parke, at maging ang diakonesa na katabi ko sa simbahan ay may katulad na problema. Pero karamihan sa atin ay ganito ang iniisip, matanda na kasi, ganyan na talaga. Tiisin na lang. Pero mga kababayan, totoo kaya? Sa mga matatandang pasyente na nakakasalamuha ko sa klinika, marami ang nagsasabing ganito, ang hirap po ng madalas na pagbabanyo sa gabi. Hindi po ako makatulog ng maayos, kaya pagod ako sa araw, lutang ang isip, at inaantok kahit kasama ang mga kaibigan. Ang sintomas na sinasabi ko ay tinatawag sa medisina na nocturia, o ang paggising sa gabi para umihi. Sa medikal na definisyon, kung kailangan mong bumangon ng isa o higit pa habang natutulog para umihi, ito ay nocturia. Gayunpaman, ang isang beses ay normal lang sa mga matatanda. Kaya, kadalasan, kung dalawa o higit pa ang pagpunta sa banyo sa gabi, ito ay itinuturing na nocturia na nangangailangan ng gamutan. Kung gayon, gaano karaming tao ang nakakaranas ng nocturia? Bibigyan ko kayo ng isang nakakagulat na estadistika. Mahigit sa kalahati ng mga matatanda na 65 taong gulang pataas ang nakakaranas ng nocturia. Habang tumatanda, mas tumataas ang porsyento nito. Mga kababayan, ano ang ibig sabihin nito? Hindi lang ito problema ninyo. Gayunpaman, dahil marami ang nakakaranas nito, hindi ito isang problema na basta-basta lang pwedeng baliwalain. Dito, may gusto akong sabihin sa inyo ngayong araw. Ang nocturia ay hindi lang simpleng abala. Ito ay isang mahalagang senyales na ipinapadala ng inyong katawan. Anong senyales? Senyales na may problema sa kalusugan nyo. At kung pababayaan lang ang nocturia, makakaapekto ito sa buong buhay nyo. Paano ito makakaapekto? Sasabihin ko sa inyo ng mas detalyado mamaya. Ngayon, ang kwento na ibabahagi ko sa inyo ay may 4 na pangunahing punto. Una, sasabihin ko sa inyo kung paano sinisira ng nocturia ang inyong buhay. Kailangan niyong malaman na hindi lang pagtulog, kundi maging ang kaligtasan at kalusugan ng utak ay nanganganib. Ikalawa, malinaw kong ipapaliwanag kung bakit kayo laging nagpupunta sa banyo tuwing gabi. Tutukuyin ko kung ito ba ay problema sa hormone, problema sa pantog, o may nakatagong sakit. Ikatlo, ibibigay ko sa inyo ang mga praktikal na paraan upang malutas ang problemang ito. Ngayon, magpapakilala ako ng isang napaka-interesanteng solusyon, ang pagkain ng isang saging sa pagitan ng 5:00 at 6:00 ng gabi. Ipapaalam ko sa inyo kung paano ito makakapagpabago ng inyong gabi sa siyentipikong paraan. Ika-4, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng kailangan niyong gawin sa bahay bago pumunta sa doktor at kung paano mapapabuti ang inyong lifestyle. Mga kababayan, ang nocturia ay hindi isang bagay na hindi maiiwasan habang tumatanda. Ito ay kayang pamahalaan at mapabuti. At ang unang hakbang ay nagsisimula sa tamang kaalaman. Kaya, simulan na natin. Una, tutukuyin natin kung paano sinisira ng nocturia ang inyong buhay. Mahalaga itong malaman upang maintindihan nyo kung bakit mahalaga ang mga solusyon na ibibigay ko mamaya. Ngayon, isa-isa nating tatalakayin kung paano sinisira ng nocturia ang inyong buhay. Ang una ay ang kalidad ng pagtulog ay nasisira. Mga kababayan, ang pagtulog ba ay pare-pareho lang kahit nakapikit ang mata? Hindi. Ang pagtulog ay may mga yugto. May mababaw na pagtulog at may malalim na pagtulog. Lalo na ang malalim na pagtulog, na sa medisina ay tinatawag na slow wave sleep, ay napakahalaga. Ito ang panahon kung saan nagre-recover ang ating katawan, naglilinis ang ating utak, at nagcha-charge ang ating immune system. Ngunit, paano kung paulit-ulit kang nagigising sa gabi para magbanyo? Sa medisina, ito ay tinatawag na sleep fragmentation.
Ang pagtulog ay nahahati sa maraming piraso. Nakatulog ka ng alas 10 ng gabi, nagising ng alas 2 ng madaling araw, nakatulog ulit, at nagising ulit ng alas 4 ng madaling araw. Kung ganito, hindi makakapasok ng maayos ang iyong katawan sa malalim na pagtulog. Sa labas, parang sapat na ang 8 oras na tulog, tama ba? Hindi. Sa katunayan, halos wala kang malalim na pagtulog. Kaya, paggising sa umaga, hindi ka sariwa, mabigat ang buong katawan, at lutang ang isip. Paano sa araw? Naiipon ang matinding pagod. Sa umaga, inaantok ka habang kausap ang mga kaibigan, at pagkatapos kumain ng tanghalian, napakabigat ng talukap ng mata. Lutang ang isip habang inaalagaan ang mga apo. Bumaba rin ang konsentrasyon. Binabasa mo ang parehong linya sa dyaryo ng 3 beses, at nalilito ka kung anong pagkakasunod-sunod ang gagawin kapag mag-aayos ng account sa bangko. At humihina ang immune system. Kung hindi ka makatulog ng maayos, humihina ang immune system ng ating katawan. Kaya, madalas kang nagkakaroon ng sipon, at matagal bago gumaling kapag nagkasakit. Pangalawa, mabilis na tumataas ang panganib ng pagkahulog. Mga kababayan, isipin niyo kapag nagpupunta kayo sa banyo sa gabi. Gaano kadilim sa paligid? Marami sa atin ang nagpupunta sa dilim na lang dahil tinatamad magsindi ng ilaw, tama ba? Ngunit, sa panahong iyon, gising na gising ba kayo? Hindi, di ba? Inaantok pa kayo. Bukas ang mata, pero kalahati pa rin ang tulog ng isip. Sa ganoong estado, naglalakad ka mula sa kwarto patungo sa banyo. Hindi mo nakikita ng maayos ang tsinelas sa sahig, nalilito ka sa pintuan, at hindi mo agad mahawakan ang doorknob ng banyo. Dagdag pa rito, mahina na rin ang paningin ng mga matatanda sa gabi. Sa ganitong sitwasyon, nahuhulog ka. Alam niyo ba kung gaano kadelikado ang pagkahulog? Lalo na kung nabali ang hip joint o buto sa balakang, malaking problema ito. Kailangan operahan, at kahit pagkatapos ng operasyon, hindi ka makalakad ng maayos sa loob ng ilang buwan. Sa panahong ito, kung nakahiga ka lang, mawawala ang iyong kalamnan, magkakaroon ng bedsores, at madali kang magkaroon ng pneumonia. Sa katunayan, pinapakita ng medical research na ang nocturia ay isa sa pinakamalakas na salik na nagpapahiwatig ng pagkahulog at hip fracture sa mga matatanda. Mas mataas ang posibilidad na mahulog ang mga madalas magbanyo sa gabi. Pangatlo, unti-unting nasisira ang kalusugan ng utak. Hindi ito isang problema na agad nakikita. Ngunit, sa pangmatagalan, napakalubha nito. Kailan nililinis ang ating utak? Tuwing malalim na pagtulog sa gabi. Sa loob ng utak, mayroong lymphatic system o isang sistema ng paglilinis. Ang mga basura at nakakalason na substance na nabuo habang ginagamit ang utak sa araw ay nililinis habang natutulog sa gabi. Lalo na ang isang substance na tinatawag na amyloid beta ay mahalaga. Kung naiipon ito sa utak, nagdudulot ito ng demensya. Kung titingnan ang utak ng mga pasyente ng Alzheimer's dementia, makikita ang mga kumpol ng substance na ito. Normal na dahil patuloy itong nililinis habang natutulog sa gabi, kaya walang problema. Ngunit, paano kung hindi makatulog tuwing gabi dahil sa nocturia? Hindi maayos ang paglilinis ng utak. Dahan-dahang nagsisimulang maipon ang mga nakakalason na substance. Isang araw o dalawa, walang problema. Ngunit, paglipas ng ilang buwan, ilang taon, at 10 taon, unti-unti itong naipon. Kaya, bumababa ang memorya. Hindi mo maalala ang kinain mo kagabi, hindi mo maalala kung saan mo nilagay ang salamin mo kanina, at nalilito ka rin sa pangalan ng iyong apo. Sa simula, iniisip mo na dahil lang sa katandaan, ngunit kapag lumala, nagiging mild cognitive impairment ito, at kalaunan ay maaaring humantong sa demensya. Ika-4, bumababa ang pangkalahatang kalidad ng buhay. Sumasama ang pakiramdam. Nagiging iritable, nalulungkot, at tinatamad makipagkita sa tao. Ang mga taong dating aktibo ay nagiging ayaw lumabas ng bahay at hindi na uma-attend ng mga pagtitipon. Bumababa rin ang gana kumain. Dahil pagod, tinatamad kumain at lumalala ang nutritional status. Pagkatapos, mas humihina ang katawan at humihina rin ang resistensya sa sakit. Naapektuhan din ang relasyon sa pamilya. Dahil laging pagod at sensitibo, nag-aaway kayo ng asawa o mga anak kahit sa maliliit na bagay. Mga kababayan, nakita ninyo ba ang mga sinabi ko? Ang nocturia ay hindi lang simpleng abala ng ilang beses na pagpunta sa banyo sa gabi.
Ito ay isang seryosong problema na nagbabanta sa inyong pagtulog, kaligtasan, utak, kalusugan, at kalidad ng buhay. Ngayon, kailangan nating tanungin ang pinakamahalagang tanong. Bakit ba gusto lang magbanyo sa gabi? Ipapaalam ko sa inyo ang dahilan ngayon. Mga kababayan, bakit sa araw ay ayos lang, pero sa gabi lang gusto magbanyo? Ngayon, isa-isa kong ipapaliwanag ang mga dahilan. Ang unang dahilan, nagtatraidor ang mga hormone. May hormone tayo sa katawan na tinatawag ng vasopressin. Tinatawag din itong antidiuretic hormone. Ang ginagawa ng hormone na ito ay utusan ang kidney na bawasan ang paggawa ng ihi. Sa normal na sitwasyon, kapag gabi, marami ang vasopressin na inilalabas. Kaya sa gabi, kakaunti ang ihi na ginagawa ng kidney. Dahil dito, nakakatulog tayo ng mahimbing sa buong magdamag. Ngunit, paano kung tumatanda na? Ang ritmo ng paglabas ng hormone na ito sa gabi ay nasisira. Kahit gabi, kaunti lang ang vasopressin na lumalabas, parang sa araw. Kaya, hindi malaman ng kidney kung gabi o araw. Kaya, patuloy itong gumagawa ng ihi, parang sa araw. Sa medisina, ito ay tinatawag na nocturnal polyuria. Marami ang ihi na ginagawa sa gabi. Kung higit sa 1/4 ng kabuuang ihi na ginagawa sa buong araw ay ginagawa sa gabi, ito ay nocturnal polyuria. Ang pangalawang dahilan, tumatanda ang pantog. Ang pantog ay isang supot na nagtatago ng ihi. Noong bata pa, maganda ang elasticity nito, kaya kayang maglaman ng 400 hanggang 500 nis ng ihi. Ngunit, habang tumatanda, tumitigas ang kalamnan ng pantog. Parang goma na tumitigas kapag matagal nang ginagamit. Kaya, paano kung mangyari ito? Kahit 200 hanggang 300 niya lang, nagiging matigas na ang pantog. Kaya, nagpapadala ito ng signal sa utak. Kailangan magbanyo. Ito ay tinatawag na overactive bladder. Mayroon pang mas malalang kaso. Ang kalamnan ng pantog ay kusang nagko-contract. Nangyayari ang pagkunot ng pantog nang walang kinalaman sa iyong kalooban at nakakaramdam ka ng pag-ihi. Para sa mga matatandang lalaki, may idinagdag pa rito. Ang prostate. Ang prostate ay isang organ na kasing laki ng walnut na nasa ilalim ng pantog. Habang tumatanda, lumalaki ito. Ito ay benign prostatic hyperplasia, OYE. Kapag lumaki ang prostate, pinipigan nito ang urethra. Kaya, hindi lumalabas ng maayos ang ihi. Kahit galing ka na sa banyo, may kaunting ihi pa rin na natira sa pantog. Ito ay tinatawag na residual urine. Kaya, agad kang iniihi ulit. Ang pangatlong dahilan, ang edema sa araw ay nagiging ihi sa gabi. Ito ay isang kamangha-manghang mekanismo. Mga kababayan, kapag matagal kayong nakatayo o nakaupo sa araw, namamaga ang inyong mga binti, di ba? Kitang-kita ang bakas ng medyas at pakiramdam na masikip ang sapatos. Bakit nangyayari ito? Dahil sa gravity. Sa araw, habang nakatayo o nakaupo, ang tubig sa dugo ay hinila ng gravity pababa sa mga binti. Kaya, nag-ipon ang tubig sa mga binti. Ito ang edema. Ngunit, paano kung humiga ka sa gabi? Mawawala ang epekto ng gravity. Ang tubig na naipon sa mga binti ay muling hinihigop sa mga daluyan ng dugo. At ang tubig na iyon ay dumadaloy sa puso at sa mga kidney. Isipin niyo mula sa pananaw ng kidney. Biglang dumami ang tubig na kailangan nitong iproseso. Kaya, ano ang gagawin ng kidney? Siyempre, gagawa ito ng ihi at ilalabas ito. Kaya, marami ang ihi na ginagawa sa gabi. Lalo na sa mga taong mahina ang puso, mahina ang kidney function, at may mahinang sirkulasyon sa ibabang bahagi ng katawan, mas malala ang phenomenon na ito. Ang ika-4 na dahilan ay false signal. Mga kababayan, kung hindi bumubuti ang nocturia, kahit umiinom ka ng gamot sa urology, may kailangan kang pagdudahan. Ito ay sleep apnea. Ang sleep apnea ay isang sakit kung saan madalas na humihinto ang paghinga habang natutulog. Malakas kang humihilik, biglang tatahimik, titigil ang paghinga ng 1-0, 20 segundo, at pagkatapos ay muling sisipa at hihinga. Ngunit, ano ang koneksyon nito sa nocturia? Humihinto ang paghinga at tumataas ang presyon sa dibdib. Pinipiga ang puso. Kaya, nagkakamali ang puso. Napakarami kong tubig sa katawan ngayon. Ganito. Kaya, naglalabas ito ng hormone na tinatawag na GNRH. Ang hormone na ito ay nag-uutos sa kidney. Gumawa ng maraming ihi para maalis ang tubig. Sa huli, gumagawa ang kidney ng ihi sa buong gabi.
Kaya nagkakaroon ng nocturia. Bibigyan ko kayo ng checklist. Malakas ba kayong humilik? Inaantok ba kayo sa araw? Masakit ba ang ulo ninyo paggising sa umaga? Pagod pa rin ba kayo pagkatapos matulog? Kung mayroon kayong mga sintomas na ito kasama ang nocturia, kailangan niyong pagdudahan ang sleep apnea. Sa ganitong kaso, hindi sa urology department kayo pupunta kundi sa sleep clinic. Maraming kaso ng nocturia ang bumubuti ng husto kapag nagpa-sleep study at nagsimula ng SPAP therapy. Ang ikalimang dahilan ay maaaring ang gamot ang may sala. Maaaring may gamot kayong iniinom na nagdudulot ng nocturia. Ang pinakakaraniwan ay diuretics. Maraming gamot sa high blood pressure ang may diuretics. Ang gamot na ito ay nagpapababa ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng paggawa ng maraming ihi. Ngunit, paano kung inumin mo ang gamot na ito ng gabi? Sa buong gabi, gagawa ka ng ihi. Mayroon ding gamot sa high blood pressure na tinatawag na calcium channel blockers. Ang gamot na ito ay nagdudulot ng pamamaga ng mga binti bilang side effect. Nilalala nito ang ikatlong dahilan na sinabi ko kanina, ang paglipat ng likido sa katawan. Ang ilang antidepressant at gamot tulad ng lithium ay maaari ding magdulot ng nocturia. Kaya, kung mayroon kayong nocturia, kailangan niyong suriin ang mga gamot na iniinom ninyo. Ang pag-adjust lang sa oras ng pag-inom o pagpapalit ng gamot sa tulong ng doktor ay maaaring makapagpabuti ng nocturia. Mga kababayan, sinabi ko na sa inyo ang 5 dahilan kung bakit gusto ninyong magbanyo sa gabi. Problema sa hormone, pagtanda ng pantog, paglipat ng likido sa katawan, sleep apnea, at gamot. Ngayon na alam na ninyo ang sanhi, kailangan na nating lumipat sa solusyon, di ba? Susunod, sasabihin ko sa inyo ang pinakamahalagang bagay na gusto ninyong malaman. Paano malulutas ang problemang ito, lalo na kung paano makakapagpabago ang isang saging sa gabi ng inyong gabi? Sasabihin ko sa inyo ngayon ng malinaw. Ngayon, ito ang pinakamahalagang bahagi. Paano mababawasan ang nocturia? Ang espesyal na paraan na ipapakilala ko sa inyo ngayon ay ang saging sa gabi. Kumain kayo ng isang saging sa pagitan ng alas 5 at alas 6 ng gabi. Talaga bang epektibo ito? May malinaw na siyentipikong batayan. Ang saging ay naglalaman ng amino acid na tinatawag na tryptophan. Ano ang mangyayari kapag pumasok ang tryptophan sa ating katawan? Una, nagiging substance itong tinatawag na serotonin. Narinig niyo na ba ang happy hormone? Ito yon. Ito ay isang substance na nagpapabuti ng pakiramdam at nagpapakalma ng isip. Ngunit, pagdating ng gabi, nagbabago ang serotonin na ito. Nagiging melatonin ito. Ang melatonin ay ang sleep hormone. Kapag inilabas ito, natural tayong inaantok. At nakakatulog tayo ng malalim. Ano ang mangyayari kapag nakatulog ka ng malalim? Nagiging stable ang pantog. Ang overactive na kalamnan ng pantog ay nagre-relax. Kaya, nababawasan ang pakiramdam ng pag-ihi sa gabi. Ngunit, hindi lang tryptophan ang nasa saging. May mga kasamang tumutulong din sa paggawa ng melatonin. Una, bitamina Y6. Ito ay isang coenzyme na kailangan sa proseso ng pagbabago ng tryptophan sa serotonin at serotonin sa melatonin. Parang katulong sa trabaho sa construction site. Kung wala ito, hindi makagawa ng melatonin ng maayos. Pangalawa, natural na asukal. Ito ang natural na tamis ng saging. Bakit mahalaga ito? Dahil nagpapalakas ito ng insulin secretion. Kapag lumabas ang insulin, mas madaling makapasok ang tryptophan sa utak, na nagtatagumpay laban sa ibang amino acid. May barrier sa pagitan ng dugo at utak, at tinutulungan ng insulin ang tryptophan na makapasa sa barrier na ito. Pangatlo, magnesium at potassium. Ang dalawang mineral na ito ay tinatawag na natural relaxants. Nagpapakalma ito ng mga ugat at nagpapahinga ng sobrang pagkunot ng kalamnan. Ang pantog ay kalamnan din, pinipigilan ng mga ito ang sobrang pagkunot ng kalamnan. Marami rin sa atin ang nakakaranas ng cramps o pamamanhid sa binti sa gabi, at pinapaginhawa rin ito ng magnesium at potassium. Kung gayon, kailan dapat kainin ang saging? Ito ang mahalaga. Ang pinakamainam ay sa pagitan ng alas 5 at alas 6 ng gabi. Bakit sa oras na ito? Ang tryptophan ay nangangailangan ng humigit kumulang 2 hanggang 3 oras upang maging melatonin. Kung natutulog kayo ng alas 9 o alas 10 ng gabi, kailangan lumabas ang epekto ng melatonin sa oras na iyon.
Kaya, kung bibilangin pabalik, ang alas 5 hanggang alas 6 ng gabi ay perpekto. Hindi ba pwedeng kumain bago matulog? Hindi maganda. Ang asukal at bitamina D6 ay maaaring magdulot ng stimulation sa ilang tao. Maaari itong maging mahirap makatulog. Bukod pa rito, may digestive burden at dahil sa tubig sa saging, maaaring lumala pa ang nocturia. Mayroon pang magandang partner ang saging. Almond. Mabuti kung 5 hanggang 7 piraso ang kainin kasama ng saging. Mas marami ang magnesium sa almond. Pinapalakas nito ang epekto ng muscle relaxation. Sa kabilang banda, mayroon ding hindi magandang partner. Gatas. Marami sa atin ang kumakain ng saging kasama ng gatas, ngunit sa katunayan, hindi ito maganda para sa pagsipsip ng tryptophan sa utak. Maraming ibang amino acid sa gatas na nakikipagkumpetensya sa tryptophan. Hindi nito ganap na hinaharangan, ngunit bumababa ang efficiency. Huwag din kumain ng mga prutas na maraming tubig tulad ng pakwan o peras. Kung marami kang tubig na ininom sa gabi, mas marami ang ihi na gagawin sa gabi. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang mga bagay na kailangan niyong gawin maliban sa saging. Una, magsulat ng P-journal sa loob ng 3 araw. Napakahalaga nito. Kailangan niyong gawin ito bago pumunta sa ospital. Ang mga bagay na kailangan isulat ay ang oras ng pag-ihi, dami ng ihi, uri at dami ng inuming ininom, at ang oras ng pagtulog at paggising. Paano sukatin ang dami ng ihi? Maghanda ng measuring cup. Maaari itong sukatin sa pamamagitan ng pagkuha sa tasa sa banyo at pagtingin sa marka. Kahit nakakainis, kailangan ng tala na ito upang makagawa ng tamang diagnosis ang doktor. Ito ay upang malaman kung ito ay nocturnal polyuria, pagliit ng bladder volume o ibang problema. Pangalawa, limitahan ang pag-inom ng tubig pagkatapos ng alas 6 ng gabi. Hindi ibig sabihin na huwag uminom ng tubig. Kung nauuhaw, maaari kang uminom ng 1 o 2 sipsip. Ngunit, iwasan ang pag-inom ng buong baso. Lalo na ang kape, green tea, at alak ay bawal. Ang mga inuming ito ay may diuretic effect at nagpapagawa ng mas maraming ihi. Ikatlo, bawasan ang asin sa hapunan. Kung kumakain kayo ng sabaw, bawasan ang sabaw at iwasan ang maalat na ulam. Ang sobrang pag-inom ng asin ay nagdudulot ng uhaw, kaya mas marami kang maiinom na tubig. At ang asin ay nagdudulot ng osmotic diuresis na nagpapataas ng dami ng ihi. Ika-4, itaas ang mga binti ng 1 o 2 oras bago matulog. Humiga sa sofa o kama at ilagay ang unan sa ilalim ng mga binti. Itaas ang mga binti ng mas mataas kaysa sa puso. Kung gayon, ang edema na naipon sa mga binti sa araw ay babalik na sa mga daluyan ng dugo. Ilalabas mo ang tubig na iyon sa pamamagitan ng pag-ihi bago ka matulog. Kung gayon, mababawasan ang ihi na gagawin sa gabi. Ang pagsusuot ng compression stockings ay magandang paraan din kung magsuot ka ng compression stockings sa araw, may iwasan ang pamamaga ng binti. Ika-5, umihi bago matulog. Bago ka matulog, pumunta sa banyo at ganap na alisan ng laman ang pantog. Kung may kahit kaunti pang natira, agad kang ihigin ulit. Mga kababayan, isummarize natin ang mga paraan na sinabi ko. Isang saging sa pagitan ng alas 5 at alas 6 ng gabi, 5 piraso ng almond, paglilimita sa tubig at asin pagkatapos ng alas 6 ng gabi, pagtaas ng mga binti bago matulog, at pag-ihi bago matulog. Kung susundin lang ang mga ito, malaki ang pagbuti ng nocturia. Siyempre, hindi ito panlunas sa lahat ng sakit para sa lahat. Ngunit, ito ay isang siyentipikong paraan na sulit subukan. Simulan niyo ngayong gabi. Mga kababayan, isummarize natin ang pinag-usapan natin ngayon sa 3 pangungusap. Una, ang nocturia ay hindi isang bagay na hindi maiiwasan habang tumatanda, kundi isang problema na kayang pamahalaan at mapabuti. Ikalawa, ang dahilan ng pagpunta sa banyo sa gabi ay may malinaw na sanhi tulad ng pagbabago ng hormone, pagtanda ng pantog, paglipat ng likido sa katawan, sleep apnea, at gamot. Ikatlo, kung kakain ng isang saging sa pagitan ng alas 5 at alas 6 ng gabi at babaguhin ang lifestyle, malaki ang posibilidad na bumuti ito. Ngunit, mga kababayan, may kailangan akong sabihin. Kung mayroon kayong ganitong sintomas, kailangan niyong pumunta agad sa doktor. Kung biglang lumala ang nocturia, kung may sakit o dugo sa ihi, kung hindi niyo mapigilan ang ihi at nadudumi kayo, kung namamaga ng husto ang mga binti at hirap huminga, sa ganitong mga kaso, maaaring may nakatagong ibang sakit.
Maaari itong maging seryosong sakit tulad ng diabetes, kidney failure, bladder cancer, o prostate cancer. Dalahin ang P-Journal sa Urology Department o Family Medicine. Kung pinaghihinalaan ang sleep apnea, humanap ng sleep clinic. Huwag kayong mahihiya. Ang mga doktor ay nakakasalamuha ng dose-dosenang tao araw-araw na may parehong problema. Mga kababayan, ano pa ang mas mahalaga kaysa sa mahimbing na pagtulog sa gabi? Kung mahimbing ang tulog, magiging malusog ka sa susunod na araw, magiging maganda ang tingin sa mga apo, gugustuhin mong makipagkita sa mga kaibigan, at magiging masaya ang buhay. Simulan niyo ngayong gabi. Bumili ng isang saging at kumain ng ilang piraso ng almond sa alas 5:30 ng gabi. Kumain ng hapunan na hindi masyadong maalat, uminom ng kaunting tubig, at humiga na nakataas ang mga binti bago matulog. At pagkatapos magbanyo, matulog na kayo. Subukan niyo sa loob ng 1 linggo. Tiyak na mararamdaman niyo ang pagbabago. At ang pagbabagong iyon ay unti-unting babaguhin ang inyong buhay. Naway lahat kayo ay makatulog ng mahimbing ngayong gabi. Magpakasigla!